Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Tinanong ako kung oo ba o hindi. Hindi daw. Hindi ang sagot. Tinanong ko. Yun. Mag-umpisa na yan na maging prosperous. Siguro next year na yan, guys. Mag-umpisa na maging prosperous, masagana, kompleto ang buhay mo. Parang, syempre, mag-umpisa mo na from the start, no? And then, tuloy-tuloy na yan siya, na maging prosperous na yung buhay mo. Masagana o abundant sa pagkain din, no? And, ano reason? Kasi itong reason. Mahirapan na itong mga mandaraya. Yung mga nandadaya na mandaya. Yung mga nangumbinsi. Yung mga nangungonvince. Yung mga nasway sa'yo. Sa'yo o sa... asa niredingan mismo. Yung nagsisway sa'yo. O yun ang nangungonvince sa'yo. Like yung mga bulong nila. Yung mga wish or manipulation nila. Basta meron silang ginagawa na kino-convince kay sinsway ka nila sa kung ano yung will na yung gusto nila ba. Nasundin mo yung gusto nila kahit na patago yung ginagawa nila, kahit na through spell or pabulong, mga ganun mga kadalasan or through manipulation, di ba? Ay mahirapan sila makumbinsi ka, guys. Hindi ka na nila makumbinsi. Yan. And para you will be emotionally satisfied. And kasi madami yung pagkain na mukhang masasarap yung pagkain. Let's see, ito yung una. So yes, para maging emotional fulfilled, satisfied, emotionally happy ka talaga, no? Na nakangiti yung King of Cups dito na with emotion, na masaya siya ba? Ng ganung emotion na fulfilled, no? And satisfied kasi masasarap yung pagkain mo. Para ba, tingnan nyo, may turkey o manok man to na lechon manok or turkey. Pero mas masarap talaga, guys, yung turkey kasi natikman ko yun. Para siyang, basta iba siyang masarap talaga yung turkey kaysa sa manok. Mas malasa. Kung mga ganyan yung pagkain mo, di ba, ang sasarap. Tapos, may mga pie na mas masasarap na yung pagkain mo, maging emotionally fulfilled ka, ganun. At, syempre, abundant, no? Prosperous ang buhay mo. So, yan ay clarification lang naman. So, ganun. And, itong makakasama mo sa buhay, na maging partner mo, di ba, makumpleto ka na. Umuwi ka na kompleto, prosperous. Mahilig kayong dalawang mamasyal siguro sa ilalim ng puno, o sa forest, o sa magubat, or, sa place na ma-enjoy ninyo yung time ninyo together na ma-relax din at ma-heal at talagang you will spend time a lot together na nagbabanding kayo at na-enjoy ninyo yung ginagawa ninyo, masaya kayo and may chemistry kayo. Kung ano yung hilig ng isa, suportado ng isa, or hindi nagkakaroon ng contradiction. Kumbaga, supported ng isa't isa, no? Alam, mga anting daw kayo. Kawawa yung hayop.
Naawa ko sa mga hayop. Ay, hindi pala hayop yung hantingin nyo. Akala ko hayop. Kawawa naman kasi kahit yung mga wild boar. Naawa ako, guys. Kaya, hindi ko na-recommend din eh. Kahit manok. Ayaw ko katayit. Pibig ko. Naya ako naman. Nakakusa sila mamatay. Naawa ako. Yung itlog ko, kakainin ko. Itlog nila. Walaga ako ng bibi tsaka manok. Ayoko. Pero, naawa ako. Pwede siguro maghunting ng itlog. Bawasan nila. Like sa Alaska, meron daw mga hunting sila ng itlog, yung tawag nila egg hunting. Tuwing season ng mga seagull, yung nangitlog yung mga seagull, wild duck, yung kinukuha nila. Pero pag mga ganun, dapat magtira, di ba? Hindi ubusin kasi para dumami pa sila, di ba? So yan, the lady and the Lord. Pero ito, hindi yung huntingin ninyo. Hindi itlog, okay? Hindi hayop, okay? Innocent yung mga hayop, guys. Bawa man. Tapos meron pa kayong, baka may, ano sumisimbolo dito ng aso man? Mga anghel daw yan, no? Mga anghel to, na yan ang maaaring mag-guide sa inyo ng mga hunting inyo kasi kung sa animals, malakas yung pangamoy at pakiramdam ng mga aso. Kahit malakas yung pakiramdam yung pangamoy ninyo, parang mas malakas, ito yung mga, mas expert sa pang-hunting. Yung anghel. Alam ko na kung anong tingin niyo. Okay, magtaka kung bakit ganyan ang reading dito, no? Ganyan kasi ang guide natin dito, God. No? Sa God ako nagsisik ng guide. Sa God ako nagpapaguide para talaga sure na yung mga messages ay from God. Diba? May sense siya at saka talagang worth it. Talagang hindi siya kasinungalingan kasi from God yung messages diba? Yung guide. Kumbaga, yung nag-guide ay God. So talagang totoo yung reading at galing mismo sa kanya, no, yung mga mensahe. So yan, anghel, o diba? Kaya nga anghel yung mag-guide sa inyo na mahantingin niyo. Minyo to. Siyempre mag-minyo kayo, no? Mag-asawa na kayo niyan, mag-partner na kayo. Pagka nagsama kayo dalawa, meron kayo huntingin. Sa gubat daw kayo manghunting pero hindi hayop ang huntingin ninyo. Kaya pala, para siya sa mapuno na lugar, no? Tapos may mga kasamaan kayo, hindi talaga yung aso, guys, pero loyal yan siya sa inyo. Yung sumisimbolo ng aso dito ay mga anghel yan. Pero hindi siya mukhang aso na anghel, parang sumisimbolo lang yung aso ng loyal, no? Loyal yan siya sa inyo, yung mga anghel na yan. Madami daw anghel yan yung mag-guide sa inyo. Pag tuwing manghunting kayo. Mga evil forces pala ito huntingin ninyo Mga evil forces ang inyong hahantingin. Alam niyo kung ano evil forces? Baka hindi alam ng iba. Fallen angel, demons, yung kaluluwa ng Nephilim na minsan papasok yun sila sa katawan ng tao, yung mga kaluluwa ng Nephilim, no? Kasi kaluluwa na yun sila, yung mga spirit na di ba? Wala silang katawan, so naghahanap sila ng mga pasukan nila. Wala panood nyo yun sa mga Chinese movies na mga, yung parang mga may mga demon ba? Di ba pumapasok sila sa sa katawan ng tao, kaya may mga parang snake demon, tapos may parang may mga paniki na demon, iba-iba. Yung ganon, di ba mayroong mga hunter din doon sa mga ganong movie. Dala sa Chinese movie, papanood yun. Ang ganda panoorin.
pero hindi nga lang siya nangyayari in reality. Kumbaga, movie lang talaga yun. Ito ay totoo to. No? Totoo yan siya. Na may mga ganun talaga na naka-assign, na may mission, no? From God. Tingnan nyo. Kaya nga, ang mag-guide sa inyo, mga anghel. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming anghel. Kung may magtanong na, bakit hindi na lang mga anghel ang manghunting sa mga, kasi anghel sila. Kasi may tinakda o tinalaga ang God para manghunting. Baga katulad sa Revelation, sa nakasulat sa Bible, kung ano yung mga mangyayari, di ba may mga nakaset, may mga tinakda na gaganap sa mga ganun, kung ano yung mga mangyayari. So yan ang sinet ng God na meron siyang bigyan ng misyon ng mga hunting ng mga evil forces. God na nakakaalam yan. Ganun. Papatayin daw yung mga evil forces. Baka may magsabi, kawawa naman. Hindi yan sila inosente, guys. Sa mga masabi niya, kawawa naman. Okay, baka sabihin ng iba, salbahin naman, bakit papatayin? Hindi yan sila inosente, guys. Hindi yan sila kagaya ng mga hayop. Hindi yan sila kagaya ng mga biktima nila, inosente. Yan ay mga nambibiktima, mga predator. Yan ang mga tunay na salbahe, mga evil forces, no? Yan ang mga naghasik ng lagim na numero 1, no? Kaya nga pinapapatay sila ng God, no? At dumating na sa point kasi end of times na to, kaya merong may mga ganyan na mission o may ganyan na mission, okay? Na pinapapatay talaga yan sila. Para bang ang tawag sa inyo siguro demon hunter, no? Demon hunter. Ano pa ba? Demon hunter, actually yung demon na ano lang siya yung kaluluwa na Nephilim. Baka kasama yung fallen angel at mga elemental din papatay. I don't know kasali yung elementals. Malalaman nyo na lang yan kung nakaresonate kayo at kayo ang gagawa. Kasama ko, alin ba yung klase ng evil forces? Basta ng evil forces. Pinapapatay ng ganyan. Magkukulang nga O kung in English, witch or wizard, di ba pinapapatay ng God? Nasa Exodus 22:18 yun. Pero alam ko ang salita ng Diyos, patayin ang mga magkukulang. In English, kill those witches and wizards. Basta gano'n. Patayin daw ang mga witch o wizard, di ba? Mga magkukulang, di ba? Kasi nga, evil forces nga, kampo ng kadiliman, nasa kadiliman yan sila, di ba? Kasama na yung aswang. Kung ang problema yung aswang at nayanggaw lang siya, hindi niya naman gusto, paggamot siya. Kung ang rason naman namang kukulam ay nawaan lang. O kaya hindi niya alam, kasalanan niya, di ba? Bago siya, ano lang yun. O kaya ay, ano pa? Magbago. Ano naman yung solusyon dyan? Magbago. Para hindi nakampo ng kadiliman, no? Di ba? So, ganun ang inyong gagawin, no? Let's see. Ano pa? Sa isang hunting, madami daw kayo mapapatay ng mga evil forces. Gagaling yung guide niya, yung mga anghel Ha? Parang easy nga lang to easy lang daw sa inyo ang magpatay ng evil forces. Kasi yan ay mission ninyo from God Siyempre may mga kakayanan ganyan na nasa inyo na binigay ng God o nasa inyo na binigay ng God kasi yan ang inyong mission para gagamitin niyo. Yun ang gagamitin niyo para patayin ang mga evil forces.
Hindi yan siya kasalbahian ha. Baka yung iba dyan, alam niyo naman, mayroon talaga mga baluktot talaga, o clouded yung isipan man, kung ano matawag dyan. Para sa kanila, salbahe daw, masama daw, napatayin. The evil forces. God na mismo ang nag-utos niyan. God na mismo ang nagbibigay ng mission na ganyan, na patayin ang mga evil forces. Kahit sa Bible, di ba? May katapusan talaga yung mga yan. Napalipol nga ng God eh. So, See, ito ang iyong in-embodying energy perception. So, malakas yung pakiramdam mo nito. May mga extraordinary senses ka, may perception ka. Nakakasaan na din ang gusto yung perception mo. Bakit kailangan ng perception? Isa yun sa gagamitin mo. Paano mo makita yung evil forces kung wala kang perception, kung di nasa yung perception mo? Makikita nyo sila gamit yung perception. Hindi nyo man sila makita ng dalawang mata ninyo, makikita nyo sila ng perception. Kasi may perception. Gamit yung perception. Makikita nyo sila gamit yung third eye, may extraordinary senses nyo, magagamit yan. Pakiramdam, senses. At mas magaling itong mga guide nyo. Maghanap ng mga evil forces kaya makarami kayo. Pero easy lang yan. Madali lang ninyo yan mapatay. Yung mga yan. Kaya nga, sa isang huntingan nyo, marami mahunting nyo eh. Madami kayong mapatay na evil forces eh. Ganon. Ito ang next na mangyari sa'yo. Sa kung saan man na hindi ka makaalis-alis, makaalis ka na dyan. You will walk away. Makaalis ka na. Basta mag-walk away ka. Walking away eh. So makaalis ka, yun ang mangyayari sa'yo soon. Ito ang pupuntahan mo. May journey ka kasi. Meron kang pupuntahan. So, magta-travel ka, may journey ka, ganun. Meron kang pupuntahan at mukhang exciting, oh. You will walk away and then you will walk on a journey. Kasi magta-travel ka. Mag-start ka na ng journey mo sa pupuntahan mo. Basta may journey ka. Yan ang pupuntahan mo, Goddess of the Moon. Ito yung Goddess of the Moon, oh. Naka-experience siya ng anxiety right now. Goddess of the Moon. Pero parang ano lang to, no, yung Goddess of the Moon dito. Hindi naman siya Goddess siguro. Ano lang siya yung baka sumisimbolo lang siya ng Goddess of the Moon. Parang ganun. Parang naka-experience siya anxiety ba? Na anxiety. Parang ganun. Na Goddess of the Moon nga daw yan. Nung pupuntahan mo. Or else ganito na talaga yung buhay mo, no? Masagana na talaga. Madaming pagkain, mayaman ka na. Ganun. Pwede din ganun. Or mag-umpisa na kung kunwari kung mayaman ka man, ay baka mas lalo ka pang yayaman. Or makompleto ka na. O alin may kulang sa'yo. No? So, ganun. Goddess of the Moon na yung pupuntahan mo.
Parang naka-experience siya na anxiety. Si Goddess of the Moon. Ibig sabihin niya may nang-atake yun sa isip niya. Hindi yan siya person. Tao. Hindi daw person. Para hindi mo person pa. No? Pero tao siya. Pero Goddess of the Moon yung energy niya. Baka I don't know. Bakit Goddess of the Moon yung kanyang energy. Kasi hindi siya ganun ka bold, daring. Alam mo kasi pag moon energy, parang soft, feminine, ganun siya eh. Hindi siya masculine, no? But feminine, parang soft, mild, soft. May binalikan to. Kaya hindi siya ganoon ka determined na mag-take na action. Meron siyang binalikan, si Goddess of the Moon. Tao to siya ngayon, okay? Pero hindi siya person mo. Ito pa yung energy mo, Knight of Pentacles. Yan ang title kasi niyan, Goddess of the Moon, itong person na pupuntahan mo. Prosperous na pala talaga yung buhay mo. Kaya lumabas yung Ten of Pentacles dito. So, prosperous na talaga yung buhay mo. Pero, kunwari, kung kulang sa yung kunwari, wala ka pang asawa, no? Wala kang partner, yun, mabubuo na kayo. Kumbaga, there's a, mag-umpisa na mamuhay ka ng kumpleto, magkaroon ka na ng asawa, anak, yan. May pupuntan ka. Mag-start ka na mag-walk sa journey. Basta pupunta ka dito kay Goddess of the Moon. Na-experience sa anxiety yan. Anxiety. Ito ka, Knight of Pentacles. Parang mabaga lang, pero seryoso, committed. Willing mag-commit, no? May binalikan to si Goddess of the Moon, kaya hindi siya ganun ka determined na mag-take na siya pwedeng lugar or person. Basta ganun. Yan ang kanyang energy. Pero naka-experience sa anxiety, siguro may mga nang-atake dyan. Inaatake kasi ng evil forces yan, si Goddess of the Moon. Yan ang kanyang title, Goddess of the Moon. Pero tao yun siya ngayon. Pero title yan. Parang, siguro yan ang kanyang title, Goddess of the Moon. Goddess of the Moon. So, yan. Baka yan ay isa sa sugo, no? Sinugo. Baka yung origin niya ay Goddess of the Moon siya kung may pinanggalingan niya, no? Hindi siya taong origin. Kumbaga, baka celestial being ang kanyang origin. At yan ang title niya doon sa langit, Goddess of the Moon. Yan. Kasi mayroong mga pinapadala dito at yun ang tawag na sugo, katulad ng dalawang saksi sa Bible, di ba? At meron pa daw, maliban dun sa dalawang saksi, meron pang ibang mga sugo agad, sugo dito. Kasi magpa-warning na sa mga tao. Ayan.
Ganyan siya. Ang ingay ni Kit. Sa labas mo na, Kit. Wait lang guys, ang ingay mo kasi. Sabi niyan, inatake ng mga evil forces yung kanyang isip, no, ni Goddess of the Moon. And ito ang next na mangyari. Kung meron mga nakikipag-compete sa'yo o sa person mo, hindi na yan sila magtagumpay o hindi na yan sila pag-compete sa'yo o kay person mo. Hindi na yan sila makaharang. Ganon. Kasi naklaruhan ka na. Hindi ka na stuck. Hindi ka na confused. O itong actually yung person mo ay yung si Goddess of the Moon, yung energy na pupuntahan mo ay express sa anxiety na. Kasi natake ni evil force yung isip niyan. Kaya ganon. Tatak nila. Kaya daw inatake yung isip ni Goddess of the Moon para hindi maging aggressive, hindi maging passionate, para hindi maging active, para hindi mang-atake sa mga evil forces, para matingga, gantay. Ibig sabihin, ang atake na ito sa evil forces, si Goddess of the Moon. Aware kasi siya, may kapangyarihan siya. Yung Goddess of the Moon na yan, yung title niya. Pero tao siya ngayon, okay? Tao siya ngayon. Kasi kahit tao ka, kung ang, kunwari ay yung origin mo ay hindi tao, na kunwari sinugo ka, lalo kung sabihin sa'yo na may kapangyarihan ka, paano mo gamitin? Meron ka talagang kapangyarihan na magagamit eh. Basta ganon. Pagka ganon, hindi lahat ng tao, kasi madala lang naman yung sinugo dito hindi naman marami, hindi naman lahat ng tao, okay? At yan din naman ang inyong mission yan din naman ang purpose ng God ang mahunting kayo, patayin yung mga evil forces. May mga napatay na to si Goddess of the Moon na evil forces Yan. Aware kasi siya, may kapangyarihan siya. Kahit tao siya, hindi yan, hindi ka gagamit ng witchcraft, hindi ka gagawa ng witchcraft Hindi witchcraft ang ginagamit yan pag mayroong mga mission from God, hindi witchcraft, hindi spell, walang spell na ginagamit, okay? Pag ganyan yung mga mission na galing sa God, okay? Walang witchcraft, walang spell, walang ritual kang gagawin. Kundi tunay na kapangyarihan na galing sa God o kaya ay innate na nakapangyarihan. Mataglay na talaga yung nakapangyarihan Kasi yan ang title niyan, Goddess of the Moon. So, maaaring hindi talaga taong kanyang origin. Celestial being, okay? At
Ayan. Well, and goal-driven ka, fiery, passionate. So that is you. King of Wands, King of Cups. So that is you. King of Cups, this is you. And this is you, King of Wands. Passionate ka, goal-driven, to be with your person, na magsama na kayo, na makasama mo na siya. At syempre, gagawin ninyo ang mission ninyo. No? Sa mga sinusunod ang mission na binibigay ni Satanas sa kanila, like witchcraft, umagaw ng spell, bulong, pangasik na lagi yung mga ginagawa, mga evil, injustice, deceit, and scheme. Kung mga nagtatanong sila kung paano ba mapasa sa side ng light, tigil nyo ang mga ganyang gawain nyo, magbago kayo, magsisi ng totoo, magbago, baguhin nyo yung sarili nyo, tigil nyo yung mga masasama ninyong gawain, tigil nyo yung paggawa ng deceit and scheme, manghingi kayo ng kapatawaran, magbago, huwag maging inggitira, huwag maging greedy, huwag maging gaman ba, huwag maging sakim. Hayaan nyo yung iba kung masaya sila sa buhay nila, o kung ano man yung buhay ng iba, focus na kayo sa buhay ninyo. Huwag nyo try na control ng buhay ng iba, na huwag kayong gumawa ng mga, alam niyo, yung witchcraft. Yan isang paraan nila para makontrol ng buhay ng iba eh. Pag umiral yung inggit nila, you know? Any form of witchcraft, yan ay sa evil yan siya. Evil forces ang nagturo niyan, mga witchcraft. Yan ang natitem sa mata na gumawa ng mga ganyan. Ang mga evil forces. No? Kahit yung mga spell, any type of spell, kahit panggamot pa yan, pantanggal ng mga tigal po, yan ay ang turo niyan ng mga spell, orasyon, ay fallen angels, guys. Kahit yung sa mga albularyo, fallen angels yan naturo sa kanila. Bahala kayo kung ayaw maniwala. Basta yun ang nireveal sa akin ng God. Sa meron yan tayo na tinanong mo yung God, pwede ba akong gumawa ng spell, yung mapantanggal? Hindi daw pwede. Dahil sa fallen angels yan. No? Dahil yan ay ang nagturo niya ng mga spell niya, fallen angels. Kasi ma-under nga daw sa control ng fallen angels ang mga gumagamit yan, ang mga nagsasalita niya, ang gumagawa niyan. Sino bang gustong ma-under sa control ng fallen angels? Maging pawn? Galang ng fallen angels. Kahit yung mag-utos ka o mag-summon sa mga demonyo. Kasi nagtanong din ako sa ganyan, pwede ko po ba utusan yung yung mga demonyo na bumalik sa sender nila? Sabi na ganun, hindi. Bakit? Ang tanong ko, bakit kaya? Ang sagot ng God ay kasi parang nakipag-close ka sa kanila. Maging close sila sa iyo. Parang makipag-close ka sa kanila ba? Oh. At yan ay, kunwari, lalo na yung sumunan mo na mga hasik na lagay, edi kampon ka ni Satanas na. Sa mga hindi aware dyan eh. Yan. Nang mamulat kayo. No? So that alam nyo kung ano yung sa kadiliman at sa kabutihan. Okay? Kung alin yung sa side ng light at sa side ng darkness. Yan. Pero mga bawal at hindi. Kasi ako hindi ko din alam dati kung ano mga bawal at hindi. No? At nagtatanong lang din ako sa God. Ganun, guys. The high priest.
Actually, ginaguide kayo ng God para makawala sa restriction at para yung lalaki ay pumunta na sa babae. Mukhang malungkot ang babae. No? Baka lalaki ito naradingan, dealing with his person. Yan. May cup po na dala ang lalaki. Para maging masaya na yung babae, maging stable, secured, komportable, hindi na malungkutin, masiyahin na, ngiti-ngiti na ba? Masaya na sa buhay. Kasi may mga nandatraidor dito. May mga nananakit, nang-hurt, na deeply hurt kasi to. May pinagdaanan o nasaktan kasi to si Goddess of the Moon. May mga nantatraidor o may nananakit sa kanya, mga ganon. May malulupit, basta ganon. May mga atake nga sa isip niya kaya naka-experience sa anxiety. Para pag dumating nito yung naredingan kay Goddess of the Moon, ay makarecover na si Goddess of the Moon. Yun ang title niya, Goddess of the Moon sa anxiety. Kasi hindi na ma-attack yung isipan niya. So parang ang kinalabasan, yung hero ay yung naredingan. No? Yan ang parang mag-save kay Goddess of the Moon. Yan ang mag-umpisa na mag-take na action para ma-save niya si Goddess of the Moon. No? So, wait lang. Ito ang next na mangyari sa buhay mo. Maring you will stay in a place na yung mapuno sa paligid ba. There's 3 and you will feel safe, secured, and stable sa iyong tahanan. Yan ang next na mangyari sa buhay mo. No? Pero may journey kang natakin papunta kay Goddess of the Moon. At ito talaga yun. Makumpleto na yung buhay mo kasi makakasama mo na to. Yung pupuntahan mo na si Goddess of the Moon. Yan. So, depends sa inyo kung alin yung makaresonate sa inyo dyan. No? At depende na kasi yan sa God kung sinong kuha niya ng energy o kung sino-sinong kuha niya ng energy. Ganun ba? Mas okay na to. At least siya nag-guide. No? Okay. Isa-isa. Sure. Ganun. Basta siya nag-guide. Stork. Kaka-baby kayo Malaya kayo magkaanak nito. Kasi malaya yung ibon, di ba? Nakakalipad. Maring you will live in a place na may mountain o mountainous or lagi kayo mamasyal sa mountain, ganon. Protected kayo ni Jesus Christ. Kasi may cross man dito. Protektan kayo ni Jesus Christ para maging masaya at fulfilling and ma-enjoy niyo yung buhay. No? Puprotektan din kayo ng God para hindi kayo malapitan ng mga evil forces. Yan. Goddess of the Moon. Ito ang energy ni Goddess of the Moon. Brave and fearless. Courageous, may blue din kasi dito.
and rooted, grounded, brave na, and fearless. Red. Na i-reveal ang face niya. Ang na-reveal ang pagkatao niya. Kung ano may pagkatao niya. Na siya ay goddess. O the Earth Mother. Siya ay goddess. Pero madaming huwa dito sa mundo. Madami namang nasabi na, ay goddess ako. Dali lang sabihin yun. Pero, dali lang sabihin yun, guys. No? Lalo kung may tingtulay yung tao eh. Kung lalo kung may tilaling, no? Goddess ako. Kung lalo kung marinig niyo sa iba. Pero, alam niyo kung paano yung patunayan ng totoong goddess. May kapangyarihan. Pero hindi naman basta-basta makita yung kapangyarihan. May kapangyarihan, talagang connected sa God. Tsaka, nagkakaroon ng vision. Pinapakitaan ng vision ng God. Ano pa ba? Nagkaka-vision. Kunwari kung goddess man o anghel o ano man yung kanyang origin. Yung mga signs yan. At may kapangyarihan. Kasi goddess nga, kahit tao siya, pero may kapangyarihan pa rin yan. Kasi goddess. Kahit tao pa siya ngayon. Goddess yung kanyang origin eh. Ito Jesus Christ. Dahil anak siya ng God sa langit. Nung naging tao siya, may kapangyarihan siya, di ba? So, ganun din yan. May kapangyarihan din yan. Kasi goddess siya eh, yung origin niya eh. Kahit tao siya, may kapangyarihan yan siya. Eh, hindi witchcraft ha, hindi spell ha. Sabi na iba, spell witchcraft. Hindi ganyan ang kapangyarihan ng ano, sa side ng God. Hindi kailangan ng witchcraft o spell. Basta ganun, sign dyan. Parang naantok ako, guys. Pamulay ko ngayon. Char. So, ayan. Ito na lamang for collective reading kasi naantok ako basta.